Kinumpara sa bodybuilder ang kargador. Napaka-bobo naman. Sa word pa lang na bodybuilder eh. Ang kargador is endurance. Yo! Welcome sa comment section ng number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast. Ang comment section na babasahin natin ay yung video dito sa Anti-Support na huwag kang patay gutom. Dito sa huwag kang patay gutom. Ano pag-usapan namin dito sa yung pagiging bodybuilder, yung iba't ibang klase ng journey na pinagdadaanan ng tao sa fitness. Merong bodybuilder, merong athletic, ganun. Merong wala lang. Tapos sumabot din sa point na napag-usapan namin dito sa episode na to, yung pagkain. Kung source ba ng comfort mo yung pagkain. Kasi basically ang pagkain is for fuel naman talaga. For fuel. Pero maraming tao na ginawang source ng comfort yung pagkain. Which is hindi naman kailangan. Hindi kailangan. Ano lang talaga siya. For fuel. Para makagalaw, maka-operate sa pang-araw-araw na buhay. Pero source ng comfort, parang ano ata yun. Hindi ata magandang pakinggan. Na source ng comfort mo yung pagkain. So, yan. Sa Anti-Support, lagi naming dito, objective sa mga bagay na pinag-uusapan namin, i-share yung experiences, insight, tsaka ilang mga bagay na napag-aralan namin para makaambag sa nanonood na magkaroon ng liwanag sa mga bagay na napagdadaanan niya sa buhay. Kasi kami, dahil yung mga sinasabi namin ay mga napagdaanan din namin, pare-parehas naman tayo nandito sa iisang mundo, sa Pilipinas, malamang napagdadaanan nyo rin, di ba? Kumbaga, nauna lang kami ng konti, ganun. Kaya, sinishare namin para doon sa makikinig, lamang ka na, di ba? Kasi hindi mo na kailangang pagdaanan yung pagkakamaling nagawa namin, di ba? Pwede mo nang kunin yung tama lang, yung gumagana, pwede mong subukan, ganun, kunin, i-apply sa buhay mo. Pag gumana, nice, di ba? Pag di gumana, ulit, move on ulit, di ba? Aral ulit. Ayos naman si 8 Asset, kaso hirap siya masabi yung nasa isip niya, hindi pa sanay. Sabi ni Mola S5Q. Dito kasi sa episode na to, nahirapan din talaga akong bumitaw ng salita dito. Bukod sa mahirap yung topic, kaya natin mag-ingat. Kaya natin mag-ingat sa mga sasabihin natin. Actually, may mga part nga dito na hindi rin ako nag-ingat. Katulad nung sinabi ko na mas malakas pa ang kargador sa bodybuilder. Yun, hindi nga maingat yun eh. Pero basta, ang point ko, hirapan akong sabihin yung nasa utak ko. Totoo yun. Kasi mahirap yung topic yun. Pero ngayon, sige, yung position ko doon kung sino mas malakas sa buhatan sa kung kargador ba o bodybuilder. Next time na natin pag-usapan yun. 5 to 8 eggs here, haha. Bawasan ko muna, sabi ni Perry Joseph Paul, 4936. Ako sabi ko nga dito sa episode na to okay lang mag 5 eggs ka araw-araw. Basta active ka. Active tipong 1 hour everyday nag-workout ka. Ayos yun. Magagamit ng katawan mo yung 5 eggs na yun.
Pero kung hindi ka naman active, sedentary lifestyle ka, naku totodasin ka nung ano na yun, yung 5 eggs everyday na yun. Sleepyhead 48 Q90. Yo, 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 it's hump day. Ang point ng mga bodybuilders kapag dirty bulking, papangit composition mo at pwede magkaroon ng imbalance sa nutrition. At kapag clean naman, malinis na kain, kompyutado ang macros, may sinusunod na protocol, mas maganda ang composition at mas balance pagdating sa nutrition. Sabi ni J. O. World 5842. Agree ako dito sa sinasabi niya. At actually, mas ano nga to eh. Itong clean, ang clean bulking, healthy talaga siya kung titignan mo eh. Diba? Malinis na kain at kompyutado ang macros. Kung tutusin, yung mga pagkain na kinakain sa clean bulking, basta i-match lang yung calories ng tama sa ordinaryong tao, mas healthy talaga. Mas healthy kasi clean nga. Hindi siya sa dirty bulking kasi kung ano-ano lang pinagkakakain, ganun. Clean bulking, malinis, yun. Hindi mamantika, hindi puro balat ng manok, ganyan. Hindi puro fats, hindi puro sugars, ganun. Maganda talaga yung clean bulking. Tsaka actually ako dun sa posisyon ko dun pagdating din sa topic dito kasi dito may nagsabi nga kasi na pwede ka raw mag-clean bulking, nakakainin mo kahit ano. Actually, hindi nga rin ako agree dun. Hindi agree yun. Clean bulking nga eh, tapos kakainin mo kahit ano. Kaya tama to, tama to. Point ng mga bodybuilders, kapag dirty bulking, papangit ang composition mo at pwede magkaroon ng imbalance sa nutrition. Lit content, fire content. Thanks, sabi ni Fernati 888. Body fat levels below 10% are generally considered unhealthy. Kaya may on and off season sa bodybuilding, sabi ni Bay Luzona. True. Pag ang taba mo sa katawan ay mas mababa pa sa 10%, hindi siya healthy. Yun, kaya sa bodybuilding, on and off ang season. Hindi pwedeng below 10% ang body fat mo all throughout your life. Hindi. Ano yun? By season yun. Kasi unhealthy talaga yun. Yung abs mo, bakat na bakat. Gusto mong i-maintain na sa buong buhay mo, yung abs mo, bakat na bakat. Hindi healthy yun. Hindi healthy yun. Hindi mo ikinalakas yun. Maganda tignan, no? Pero hindi healthy. Yun. Gusto mo talagang shredded, ripped, yung abs mo all throughout your whole life. Hindi. Pag napaaway ka niyan, paaway talaga. No? Hindi. Halimbawa kung actually sa boxing, no? Boxing, dudurugin ka niyan. Kasi kulang yung yung hydration mo sa katawan. Shoutout Bay Luzona. Stoics like Seneca, Epictetus, and Marcus Aurelius encourage fasting or eating very simply, not mainly for religious reasons, but to, number one, build self-discipline, training the mind to stay in control when the body wants comfort. Two, reduce attachment to pleasure, proving to yourself you can live well without luxury. Three, strengthen resilience, experiencing mild hardship so you're prepared for greater challenges. 4, value what you have, appreciating food more after going without it. Seneca even wrote about skipping meals to practice poverty and make sure he wouldn't fear it. For Stoics, fasting was like a mental workout, not about punishing the body but sharpening the mind. Sabi ni Nathaniel Sanchez 1240. O, di ba?
Kahit yung mga sinauna nating mga philosophers, mga models ng Stoicism, yan si Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, encourage ang fasting or eating very simply. Yun. Yun. Ibig sabihin ng eating very simply. Basta merong pagkain na maayos dyan, hindi naman lason yan, yan na yun. Yan na yun. Hindi yung nag-aano ka pa na depende sa panlasa mo. So, yun. Itatapon yung pagkain. Ay, hindi ko gusto yan. Order ako nung malinamnam sa panlasa ko. Huwag yan. Ayoko na yan. Pangit, men. Napaka weak. That's weak. Kinumpara sa bodybuilder ang kargador. Napaka bobo naman. Sa word pa lang na bodybuilder eh. Ang kargador is endurance and stamina. Naamoy ko na di mo lang kaya pagandahin ang katawan mo. Sabi ni Pitch Echo. Ako yan, malamang. Sa akin yung sa akin nagre-refer yun. O di sige, huwag natin i-compare. Para lang hindi ka, natin i-compare. Pero ang kasi niyan, ang similarities ng bodybuilder at kargador, parehas silang hahawak ng bagay na mabigat. Yun, para silang hahawak ng bagay na mabigat. So, tanggalin natin comparison. Real life application na lang. Ako, based sa akin lang naman to based sa kung paano ko gustong kung paano ko gusto mag-operate yung yung buhay at mga bagay sa paligid ko. So, halimbawa, meron akong farmhouse, yan, farmhouse. Tapos dun sa farm, magkakaroon kami ng harvest, ganyan, tas ililipat yung mga bagay-bagay, ganun. So, mas pipiliin ko yung kargador to do the job kaysa sa bodybuilder. Yun, kasi yun, parehas naman silang parehas silang nagli-lift ng weight, pero kung pagdating sa performance para real life situation, solution sa real life situation, mas pipiliin ko yung kargador. Ayun. Pero, sige, kumpara naman sa taong tamad, wala talagang workout na ginawa, malamang, buhatan, bodybuilder talaga. Mas lamang ang bodybuilder. Pero sinasabi ko, pag dun sa standpoint ng naghahanap ka ng highest performance para sa real world situation. Yan. Ito ang exact word ko. Naghahanap ka ng best performance para sa real world situation ng pagbubuhat na mabigat. Yan, ganyan. Walang comparison. Pero hinahanap ko yung highest performing solution para sa real life situation dito sa mundo. Pipiliin ko yung designed sa kargador, malapit sa kargador, designed sa kargador yung yung program, yung workout. Hindi bodybuilder, yung pinaka highest level na pipiliin ko kasi nga ang focus ng bodybuilder aesthetic. Pero pag real world situation na magbubuhat, kung kailangan buhatin yung kotse, kailangan buhatin yung ref, ganyan. Kailangan magbuhat ng maraming mga hollow blocks, ganyan. Tapos to the highest level, pinakamabilis, pinakamabigat na mabubuhat, pinakamaraming mabubuhat, pipiliin ko yung kargador. Yun. So, tanggalin natin yung pagkumpara kasi na-bad trip ata si Pitch Echo na dun sa pagkumpara. Huwag natin pagkumpara. Preference ko na lang. Yun. Preference ko yun. Na sila pagkumparahin. Pero, yan naman ako, ang stand ko sa mga bagay-bagay. Mapa-bodybuilder ka man, o isa kang chef, isa kang cook, basta passionate ka sa ginagawa mo, respetado na kita, respeto.
respeto, lahat ng tao nagsisikap, ano yan, respetado yan para sa akin. So, kaya ako lang naman, wala naman akong hate sa mga bodybuilders eh, kasi mga idol ko nga rin yan, mga yan eh. Nabanggit lang yung bodybuilders kasi parehas kasi kung nagwo-workout, parehas nagbubuhat ng mabibigat na bagay, kaya nabanggit. Pero kung may hatred ba towards bodybuilder, hindi. Pero yung mga ano, yung mga siraulong baguhan na bodybuilder, siraulo, baguhan, maaangas na kaagad, ako may problema ako doon sa mga ganun. Oo. Pero yung mga professional, may passion sa ginagawa nila, wala akong problema dun sa mga yun. Idol yung mga yan. Shoutout sa'yo, Pitch Echo. 3 PM na, sabi ni Michael Gasga, 4201. 3 PM gang. Paulo Chu, 6917. Asan na siyempre, hinahanap na naman si Ato. John Cena, magre-retiro na ngayong December, sabi ni Vin Viner, 3155. Oh, magre-retire na daw John Cena ngayong December. Hindi ako updated sa wrestling eh. Oh, ano tayo, in-update tayo ni Vin Viner. Shoutout, Ariz Soriano, 7931. Masend nga kay Jovin itong sinasabi ni Asset na malakas ang kargador kaysa bodybuilder sa buhatan. Ooh, pwede. Sige, send mo. Kahit naman send mo, hindi naman ibig sabihin magre-react siya eh. Isa pa, mas malakas ang kargador, baka malakas ang endurance. Try mo ipa-deadlift ng 500 to 900 pounds yung kargador na sinasabi mo, Asset. Okay. Shoutout pa rin sa'yo, Pitch Echo. Comment ng comment lang. Shoutout Lodi kay Tokwa Games. Sabi ni Mark Anthony Mike Anthony Ison. Ako nga, Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Ravishing Rick Rude ang inabot ko. Sabi ni Nickelback 001. Kasi merong part dito na nag-reminisce si Sadaw siya kasi Joshua Point ng mga kaganapan sa WWE. Kaya doon siya nakarelate. Watching while studying si Jintalan Jermil 9335. Shoutout Jintalan Jermil 9335. First, sabi ni Melvin Bearoso 4787. Shoutout Melvin Bearoso. 3 PM gang. Alaws pa rin si boss Reiko. Sabi ni Shikamaru 22. Okay si 8 Asset, kaso unpredictable minsan sinasabi niya. Haha, sabi ni Carloza Divia 1165. Paano bang unpredictable? Sa bagay, pag minsan, no, bigla akong bumibitaw ng mga maaanghang. Kaya yun siguro nasabing unpredictable. Shoutout Carlos Divia 1165. Tanginang to, kung ano-anong rason eh, nagiging hype tuloy pagbalik niya eh. Kag. Sabi ni Piax 6474. Kudos to 8 Asset as well as sa dalawa. Dami na tututunan. Sabi ni Christopher Ibasco 2184. Shoutout Christopher Ibasco. Meron kanina Survivor Series. Sabi ni Andrew Pascual 1178. Go mga boss. Kahit nawala yung isa, continue lang. Keep the fire burning. Sabi ni Jeff Laksamana B2D. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo kasi related ito dun sa
kasabihan na no man is an island. So, tayong mga lalaki na may intensyon na i-improve yung mga buhay, utak, kalagayan natin. 'Pag nagsama-sama tayo, the more na may impact natin ang mundo, the more na may magagawa tayong significant change sa mundo. Kasi, 'di ba, alam niyo kung magsosolo ka lang, ang hirap, eh. Ang hirap kung magsosolo. Pero kung meron kang team, meron kang movement na talagang sama-sama kayo para sa iisang misyon, eventually makakagawa tayo ng impact sa Pilipinas. Taga Bacolod ako, Boss Josh. Salamat sa pagbisita. Balik ka dito ulit, more power, sabi ni Just TZ24. Ito siguro yung ano, sabi kasi ni Josh on Point nung nagpunta siya ng Bacolod, may ano raw, may nakakilala sa kanya parang barista ata. Siya siguro yun, to nag-comment si Just TZ24. Shoutout Jimmy Kapuyan, PX8BH. Gulo mo magpaliwanag, 8 assist. Sabi ni JS Jan Jr. Lilinaw din yan. Ayos din yan, ano, di ba? Ano, gradual progression, di ba? Gradual improvement. Hindi kayo mabibigo. Ito lang kayo. Sama-sama lang tayo. Tsaka matatalino naman kayo, eh. Alam mo yun, pag ikaw, nakakaintindi ka naman, hindi ka naman ganong tatanga-tanga talaga. Kahit medyo malabo yung sinasabi ng tao, nagigets mo, eh. Alam mo, nagigets mo kung saan siya papunta, eh. Kasi yung words, yung composition ng sentence, composition ng statement, merong mga mali, merong mga maliit na pagkakamali, pero nagigets mo kung saan papunta. Dito lang, tiyagain lang natin to. Let's go! Sabi ni Utogtiv Kenan 69. Shoutout kay The Ark King Gamer 9275. Rainbow Gang, sabi ni Melvin Biaroso 4787. Shoutout sa'yo, Ryan Yogo 8352. Saan po pwede mag-order ng merch nyo? Sabi ni Misar Hamid. Ano yan? Sa ano ata yan, yung website ng ano eh, Anti-Supot. Shoutout Ramiro Onas 2346. Yemamoto 1194, shoutout. Shoutout Kurt Brian Valera 9610. Si Anatoly, panoorin nyo. Ego booster ng mga bodybuilders. Ego buster pala. Ego buster ng mga bodybuilders. Maniit na tao lang, pero bumubuhat ng malalaki. Sabi yan ni Secrets That You Keep. Yan, totoo yung ano yun, napanood ko yun si Anatoly. Totoo yun, maraming video na uploaded sa internet nun. Mas malalaking katawan sa kanya. Pero pinapakitaan niya ng yung deadlift na napakabigat. Nagugulat yung mga bodybuilders kasi hirap na hirap sila dun. Pero si Anatoly, kayang-kaya niya. Iba kasi yung program, yun nga. Iba yung program, iba yung habits, iba yung practice, diba? Iba yung design. So, yun. Ang direksyon kasi ng bodybuilder ay i-overload yung muscle para lumaki siya. Maganda tignan, malaki. Si Anatoly naman, which is a power lifter, hindi siya nakaprogram para magpalaki ng muscle. Nakaprogram siya para bumuhat ng mabigat. Powerlifting. Iba yon, di ba? Iba ang bodybuilding, iba ang powerlifting. So, kung sino ang mas makakabuhat ng mabigat na deadlift, yung pinakamabigat na deadlift, saan ka pupusta? Ako pupusta ako sa powerlifter, hindi sa bodybuilder. Pagdating sa deadlift.
Okay naman si 8 Asset, nasanay lang kayo nandyan si Ato. Sabi ni Rex John Raymond 1106. Tapos may nag-reply sa kanya. Okay sa okay, kaso hindi nasanay. Iba talaga yung charisma nung Ato. Sa bagay, iba din talaga si Ato. Ano nangyari kay Ato? Feeling ko may sama ng loob yan. Sim. Mas okay pa din si Ato for me para may halang comedy. Mas okay din na wala siya. Nagiging tunay na educational yung channel na to. Ooh, sabi ni Urban Use. Shoutout sa'yo, Redebron 4209. JSN Padua, shoutout. Pumunta lang ako dito para murahin si daw. Si Explanator. Shoutout pa rin si Explanator kahit mukha kang ulul. Ang gulo mag-construct ng thoughts ni 8. Daming pasakalye. Tagal dumating ng punto. Sabi ni Jo Marie Loro. I-improve natin yan. Okay, para pare-parehas tayo makinabang. Ram Virayo 7318, shoutout. Mel by Rain 5286. Di maintindihan yung punto ni 8 Asset, panay ni ano, yung kay ano, ng ano, nati-trigger anxiety ko. Pre, ano masasabi nyo sa viral na mga gangs nag-mob dance sa Japan Shibuya Crossing at nagalit ang mga Hapon sa Pinoy sa Instagram? Magandang topic yon, sabi ni Hackdog378. Shoutout sa'yo, Hackdog378. Di pa nararanasan ni siya daw mag-train sa Thailand, kaya ang dali lang sabihin na combat sports ako, hahaha. Di ka pa nakakatikim ng shin bone ng opponent mo, lalagapak sa panga mo. Paano kung ano ba tinutukoy niya dito? Ano to kung di seryosohin mo yung mga ganitong klase ng comment ni Pitch Echo, sa halimbawa sa bata, sa nag-uumpisa, discouraging to. Malamang mapahinto mo yung bata sa pag-aspire na maging maglaro ng combat sports. Oo, pero wala. Sa matatanda, isa daw, wala, nonsense lang to. Di ba? Di pa nararanasan. Oo, madali namang aminin yun. Oo, di nararanasan. Pero gagawin mo pa rin. Gusto mo di ba? Doon pa rin ang bagsak nun. At ipo-point out mo yung weakness, pero wala, diretso pa rin. Gusto mag-combat sports ng tao di ba? Shoutout pa rin sa'yo, Picheco. Shoutout Urbanus. Raymond Conjurado, shoutout. Mga boss idol, lagi rin ako nanonood ng podcast nyo at nakasubscribe din ako. May tanong lang ako, na curious lang kasi ako. Paano pa to asinan libog? Minsan kasi kahit ibabawan ako ng babae, di ba din ako titigasan. Di ako lasing or kung ano mang tinitake. Trip ko rin yung babae, pero ba't hindi ako tinitigasan kahit gustong gusto ko na siya bembangin at gigil na ako. Pero may time naman na hawakan ko palang tarog ko para nalawasan ako sa tigas-tigas. Ang gusto ko mangyari, consistent yung go bill at titigas ako rito fight. Hold on, 8647. Health condition yan, brother. Yung ganyan na sinasabi mong ganyan. Health condition. Makakatulong dyan. Proper diet, maraming exercise, yung supplements, ganun. O magpa-check up ka na rin, ganun. Pero health condition yan pagdating sa ganyan. Maayos mo yan sa active and healthy lifestyle. Ibalik nyo na lang si di maintindihan yung explanation ni 8 Asset pagdating sa podcast ang gulo ng explanation. Sabi niya, Anonymous 305 H6N. Tuloy-tuloy lang ang pag-improve. See you next time. 3, 2